brands ng mga cooking oil na pwede nating bilhin at gamitin sa low carb way of eating. Para dun sa mga nagmamadali at walang time na panoorin yung isang buong video, ito na po yung pinaka-summary. Ang preferred na cooking oil natin pagdating sa low carb way of eating ay coconut oil, tallow, lard, at okay din ang ghee. Itong mga type ng oil kasi na ito ay hindi nakakakos ng inflammation sa ating katawan. Kaya masusupport niya yung goal mo for healing and weight loss sa low carb way of eating. Okay rin yung extra virgin olive oil, kaya lang take note, ang video kasi na ito ay cooking oil yung i-feature natin. Pagdating sa extra virgin olive oil, type siya ng oil pero hindi advisable na gagamitin siya under heat. Hindi po siya pangluto. Ito ay ginagamit lang para sa salad dressing. Kaya hindi muna natin siya i-discuss for this video. With cooking oil naman, hindi nyo na kailangang i-check kung zero yung carbohydrates niyan kasi zero carbohydrates talaga yan kasi mostly fat siya. Kaya technically, lahat naman ng cooking oil is low in carbohydrates. Kaya lang may mga cooking oil na inflammatory. Kaya yun yung iniiwasan natin. Kaya focus tayo sa mga healthy oils. So cooking oil or brand ng cooking oil, number one is ang Baguio cooking oil or Baguio coconut oil. Nung nagsisimula pa lang ako sa paglo-low carb, medyo naguguluhan ako dito sa Baguio coconut oil. Kasi ang nakalagay dati, Baguio, tapos nakalagay sa ilalim ng label niya is vegetable oil. Tapos pag titignan mo naman sa ingredients, 100% coconut oil. Pero ngayon, pinalitan na nila, tinanggal na nila yung label na vegetable oil, kaya hindi na kayo maguguluhan. Ang maganda kasi sa coconut oil, kaya niya na magluto under high heat, unlike other oil kagaya ng avocado oil. Kaya kung gusto niyo ninyo na mag-deep fry, at saka ano pa ba, mga pan fry, gano'n, yung kailangan nyo talaga ng mainit na mantika, dito kayo sa coconut oil. Cooking oil brand, number 2 ang Spring Coconut Oil. Isa na naman po itong klase ng coconut oil na mabibili ninyo sa mga supermarket or kahit sa mga online stores. Take note ha, ang coconut oil tumitigas talaga yan kapag nalalamigan. Kaya kapag bibili kayo sa supermarket, huwag na kayong magugulat kung matigas yung coconut oil na bibilhin ninyo. Kasi yun talaga yun, ganun po talaga sila. Isa ngayon sa common misconception na dahil kapag nilagay mo siya sa malamig na temperatura, tumitigas, ibig sabihin kapag ginamit mo yung oil na yon or coconut oil, pag kinain mo siya, posible na mabara niya rin yung ugat mo kasi nga titigas siya. Pero hindi po totoo yun kasi 'di ba, tumitigas lang naman siya kapag malamig yung temperature. Hindi naman wala naman pong aircon yung loob ng katawan natin. Hindi po malamig yung temperature sa loob ng katawan natin. So, hindi po siya titigas kagaya ng pagtigas niya kapag nailagay siya sa ref or kapag nailagay sa malamig na environment. Third brand ng cooking oil na pwede ninyong bilhin or gamitin sa low carb way of eating ay ang Coconut King. Coconut King, kagaya nung dalawang brands na na-mention ko kanina, pare-parehas sila na 100% coconut oil. Kaya kung ano man yung piliin nyo dun sa tatlong yon, wala naman talagang problema. Kahit nga magpapalit-palit kayo ng brands, walang problema. Ang kagandahan pa dito sa coconut oil, pwede nyo siyang gamitin ng paulit-ulit. 3 to 5 times nyo siyang gamitin, walang problema. Basta make sure lang na syempre hindi madumi yung coconut oil. As long as hindi pa siya bumabaho, or kasi baka naman nagprito kayo ng toyo, tapos ipangluluto nyo siya ng itlog, medyo magiging iba yung lasa nun. Pero kung pinang deep fry nyo siya, let's say ng fried chicken, pwede nyo pa rin i-reuse yung mantika na yon. Fourth cooking oil brand na pwede ninyong gamitin or bilhin ay ang Minola cooking oil. Kaya lang itong si Minola cooking oil medyo nakaka-confuse din kasi 'di ba nakalagay Minola coconut oil tapos sa ilalim lauric oil. So bakit may lauric oil? Ano ba 'yon? Ibig bang sabihin hindi pure yung coconut oil na to? Hindi naman kasi si lauric oil component siya ni coconut oil. So ibig sabihin si lauric oil galing 'yon sa coconut oil. Kaya para hindi kayo maguluhan, huwag niyo na masyadong pansinin si lauric oil. May nakalagay naman na coconut oil sa ilalim at saka yung ingredient niya kapag chinek ninyo, 100% coconut oil naman yon. So, ibig sabihin, pasok po siya. Pwede po itong brand na to sa low carb way of eating. Kung napapansin niyo yung first four na na-mention ko kanina, pare-parehas po sila na pure na coconut oil. If in case na for sure naman, marami pang mga brands na pure coconut oil na hindi ko na-mention dahil marami na rin namang mga brands na bago ngayon. Pwede nyo naman silang gamitin as long as
check nyo yung ingredient sa likod at dapat nakalagay sa ingredient na 100% coconut oil po sila. Ibig sabihin, walang halong other types ng oil. Aside from coconut oil, pwede rin tayong gumamit ng ghee or clarified butter. Itong si ghee, galing yon sa butter. So, para magawa ang ghee, kailangan mo lang tunawin yung bloke-bloke ng butter. Tutunawin mo siya, tapos papakuluan ng ilang minuto. Tapos ang mangyayari doon, maghihiwalay yung liquid part ng butter, tapos yung solid part niya mapupunta sa ilalim. So, isi-scrape off or isasala or tatanggalin lang yung liquid part sa itaas. Tapos yung natira na buttery part sa ilalim, yun po si ghee, aka clarified butter. Kaya lang, meron kasing dalawang klase ng ghee. Ang prefer natin na type ng ghee ay yung galing sa cow or mas maganda kung grass-fed na cow. On the other hand, merong type ng ghee na galing naman sa vegetable oil. So, syempre, ayaw natin dun sa ghee na galing sa vegetable oil. Kagaya ng coconut oil, para malaman kung galing ba sa cow itong ghee na to, kailangan lang nating i-check yung ingredients. Or, para sa karamihan ng mga brands, makikita nyo mismo dun sa packaging niya, usually merong nakalagay na drawing ng cow sa gilid. For example, itong fifth brand na i-mention ko, which is ang brand na Layla or Layla Pure Ghee. Sa harap pa lang ng packaging niya, kitang-kita nyo na yung baka. And to make sure na galing nga siya talaga sa cow or cow's ghee nga ito, pag chinek nyo yung ingredients sa likod, cow's milk yung makikita natin. So, ibig sabihin, okay po ito na gamitin as cooking oil. If in case naguguluhan kayo na bakit yung ghee na galing sa cow's milk, pwede, pero yung cow's milk na iinumin, hindi pwede. Quick explanation lang, ganito kasi yan. Ito kasing si milk, meron pang halong asukal yan. Ang tawag natin doon ay lactose. Maraming mga tao yung merong sensitivity sa lactose, tapos sa ating mga adult naman, hirap na tayong tunawin yung asukal na yon or yung lactose. Kasi yung pantunaw ng tiyan natin dun sa lactose, habang tumatanda tayo, paunti ng paunti. Kasi mga baby lang naman dapat yung umiinom ng gatas, 'di ba? Ngayon, itong si cow's milk, kapag ginawa mo siyang butter, mababawasan na yung content niya ng lactose. Tapos from butter, gagawin siyang ghee. Ibig sabihin, from butter, paghihiwalayan yung solid part at saka yung liquid part. Yung liquid part, ando doon po si lactose. Kaya dun sa process ng paggawa ng ghee from cow's milk, unti-unting tinanggal yung lactose or unti-unting tinanggal yung asukal na galing sa milk. Kaya si cow's milk, hindi advisable na inumin sa low carb way of eating, pero yung ghee na produkto ng cow's milk, pwede nating gamitin for cooking oil. Sixth cooking oil brand naman, itong si Amul Pure Ghee. Unlike kay Layla Pure Ghee na galing sa cow's milk, itong Amul Pure Ghee, pinaghalo po siya na cow's milk at saka Carabao milk. Okay din tong brand na to ha, kahit hindi siya 100% na cow's milk. Kasi Carabao milk naman yon. Tapos same process lang din ng paggawa. So okay din tong brand na ito. Seventh cooking oil brand naman ay ang Promex or Promex na pure ghee. Unlike kay Amul ghee na pinag-combine, etong Promex or Promex na pure ghee, gawa siya sa 100% na cow's milk. Same dito sa pang-8 na cooking oil brand, which is Gauharda. Hindi ko alam kung paano siya i-pronounce, pero ito po siya. Parehas yan na ghee na galing sa 100% na cow's milk. Kung meron pa kayong mga other brands na alam na 100% na galing sa cow's milk na ghee, pwede po yun. Lalo na kung currently nakatira kayo or nag-work kayo sa UAE or sa mga countries na sobrang daming mga available na brands, then check nyo lang yung ingredients. Kapag galing po siya sa animal's milk or cow's milk, kahit Carabao's milk, pwede po yan. Dito kasi sa Pilipinas, medyo limited yung mga brands ng ghee. Kaya, yun lang yung mga na-mention natin. Basta tandaan ha, kapag po galing po siya sa vegetable oil, kagaya nitong brand na to, hindi po yan yung ating pipiliin. Aside dun sa mga brands na na-mention ko kanina, pwede naman tayong gumawa ng sarili nating mantika na pangluto or pangprito. Yung tallow at saka lard, pwede po nating gamitin yon. So, pag sinabing tallow, yun yung mantika na napoproduce galing kay cow. Yung di ba kapag nagpakulo kayo or kapag nagprito kayo, minsan kakarampot lang na mantika yung ilalagay ninyo tapos magmamantika na siya. Yung mantika na na-produce galing dun sa cow na yon, pwede nyo pong gamitin yon as cooking oil or pangprito.
ito. Yun yung tinatawag natin na tallow. Pwede rin kayong gumamit ng lard, which is similar lang kay tallow, pero yung lard naman, galing naman yun sa pork. So, similar din, di ba, kapag nagigisa kayo, or minsan kahit wala naman kayong nilagay na oil, lagay kayo ng pork, gisahin nyo ng gisahin yan, or pakuluan ninyo, magmamantika siya. So, yung mantika na yon pwede nyo rin yung gamitin na pang cooking oil ninyo. Kasi ang best part pa, itong si lard, at saka si tallow, may lasa na. Kaya kung ipang piprito nyo siya ng itlog, okay na, lasang pork, lasang beef na yung itlog. Lagi po nating tatandaan na sa low carb way of eating, hindi lang tayo nakafocus sa mga pagkain na mababa ang carbohydrate content. Iniiwasan din po natin yung paggamit ng mga inflammatory na ingredients, especially yung mga inflammatory na cooking oil, kagaya ng mga vegetable oil, sunflower oil, grapeseed oil, at mga kung ano-ano pa na klase ng cooking oil na iniiwasan natin sa low carb way of eating. Kaya focus lang kayo palagi dito sa mga brands na na-mention ko or types ng cooking oil na na-mention ko para ma-minimize si inflammation at unti-unti nating ma-heal ang katawan natin through low carb way of eating. Hanggang dito na lang po muna. Thank you so much for watching and have a good day. Bye!